Ang pangunahing dahilan na lumalabas sa mga bagong ulat ay pagguho ng glacier, ice at bato sa Himalayas na bumagsak sa ilog at nagdulot ng napakalaking agos ng tubig, putik at debris pababa sa mga komunidad. May malaking bahagi ng glacier na gumuho o bumagsak mula sa mataas na bahagi ng bundok, kasama ng yelo at napakaraming bato at lupa na nagbara at nagpalipat ng tubig sa ilog. At nang bumigay ang bara, biglang rumagasa ang tubig at putik. Sinasabi ng ilang expert na ang pag-init ng klima at pagtunaw, paghina ng mga glacier ay maaaring nakadagdag sa panganib ng ganitong pagguho. May isa pang bagong panganib, inulat na may nabubuong barrier leak sa apektadong lugar. Kaya minumonitor ito ng mga otoridad dahil maaari rin itong bumigay at magdulot ng panibagong baha. At ito pa ang nakakalungkot. Mahigit 1,500 katao na, kabilang ang hindi bababa sa 800 dayuhan ang nawawala matapos tamaan ng matinding flash flood ang China at Nepal. Mahigit 165 katao na ang nasawi. Habang patuloy pa rin ang mga operasyon sa paghahanap at pagsagip, may mga paraan para mabawasan ang pinsala, pero mahirap itong tuluyang maiwasan. At paano nga ba natin maiiwasan ang mga ganitong pangyayari? May mga paraan para mabawasan ang pinsala, pero ang totoo, mahirap itong tuluyang maiwasan. At kung ang baha ay dulot ng glacier leak outburst flood o biglang pagguho ng glacier, pwedeng magkaroon ng mga hakbang tulad ng maagang monitoring gamit ng satellites, sensors at weather data para makita ang pagbabago ng glacier o pagtaas ng tubig. Pero kapag napakalaki at biglaang ng pagguho ng yelo, bato, walang paraan para garantisadong mapigilan ang natural na pangyayari. Ang pinakamahalaga ay maagang babala at mabilis na paglikas upang mailigtas ang mga tao. Sa panahon ng pagsubok at sakuna, ang panalangin ang ating sandalan. Kapit lamang sa Diyos dahil sa Kanya tayo humuhugot ng lakas, pag-asa at proteksyon.